Ngayong araw na sisimulan yung kiosk na ipapagawa ko mga idol. Kaya umaga pa lang ay pumunta na ako sa hardware para bumili ng materyales. Kasama ko si Oka. Siya yung fabricator na gagawa nito. Malapit lamang yung hardware dito sa bahay kaya pagdating namin ay agad ako namili ng materyales. Habang namimili kami ng materyales ay nakita ko itong 3/4 na tubular kaya ito na lang yung gagamitin naming materyales. Dahil malapit lamang sa bahay yung hardware ay bumili muna ako ng 4 na tubular at 3 piraso ng cutting piece. Pagkabayad ko ay binuhat lamang ito ni Oka pauwi. Malamang yung iba sa inyo ay napaisip na magdadagdag ako ng panibagong branches ng Big Siomai ni Idol. Pero nagkakamali kayo dahil ang kiosk na to ay gagamitin para sa chicken pastil ni Idol. Para sa kaalaman ng mga bagong followers ay nagpunta ako noon sa Quiapo para tikman yung luto ng chicken pastil ng mga kapatid natin na Muslim. Sa pagpunta ko nga sa Quiapo ay tumikim ako ng 10 pirasong chicken pastil sa iba-ibang tindahan na nagtitinda nito. Nang makakuha na ako ng idea sa lasa, ilang beses din ako nagluto nito para sa consistency ng ititinda ko na chicken pastil. Naging trial and error ang paulit-ulit na pagluluto ko ng chicken pastil at nang maipatikim ko ito sa mga customer ng Big Siomai ni Idol ay naging positive naman sa kanila yung lasa ng niluto ko. Pasensya na kayo kung matagal ako nawalan ng update sa chicken pastil ni Idol dahil sa totoo lang ayaw ko na paulit-ulit na ina-upload sa page ko kung paano ako nagluluto habang minamaster ko yung lasa ng chicken pastil. Pero sa ngayon, masasabi ko na handa na akong ibenta yung recipe ng chicken pastil na pinag-aralan ko. Kaya abangan nyo ang pagbubukas ng chicken pastil ni Idol at ang magiging pwesto nito ay sa tabi lamang ng Big Siomai ni Idol sa Banga, May Kawayan branch. Habang unti-unting nabubuo yung kiosk na pinapagawa ko ay natutuwa ako sa nagiging resulta nito dahil masasabi ko na ito na talaga yung plano ko at wala na itong atrasa. Kaya habang busy si Oka sa pag-welding ay pumunta muna ako dito sa pangkal para bumili ng pintura. Dahil bibili muna ako ng primer at ilang piraso ng materyales para kapag nabuo yung frame ng kiosk agad na itong mapipinturahan. Dito talaga ako madalas bumibili ng pintura sa John Weber Paint Center. Dahil bukod sa mura na ay makakabili pa kayo dito ng tingi-tingi na pintura. Bukod sa pintura ay makakabili rin kayo dito ng iba't ibang klase ng materyales na magagamit nyo sa pagpipintura. Nang makapili na ako ng bibili agad ko na itong binayaran para makabalik na ako kay Oka. Kapag meron akong ganitong mga proyekto ako talaga ang namimili ng materyales. Yung fabricator naman ay binabayaran ko ng arawan o kaya ay pinapapakyaw ko. Sa ganitong sistema ay malaki talaga ang matitipid nyo kapag nagpagawa kayo ng cart o kiosk. Lalo na kung meron kayong alam na murang bilihan ng materyales. Dahil kailangan nyo maging praktikal kapag pumasok kayo sa pagninegosyo. Lalo na kung maliit lamang ang inyong puhunan. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang diskarte sa buhay. Para sa akin, pinapaalam ko lang yung diskarte na nalalaman ko para maging gabay ito sa iba. Para maging gabay na makakapanood ng video na ito na susubok din sa ganitong klase ng negosyo. Kahit nga umuulan ay napasugod na ako dito sa bilihan ng stainless. Kailangan kasi tuloy-tuloy ang supply ng materyales para tuloy-tuloy din ang paggawa ng kiosk. Kailangan kasi na kumpleto yung materyales habang ginagawa ng fabricator para iwas na rin sa abala. At dito nga ay bumili lamang ako ng stainless sheet na siyang gagamiting materyales sa ibabaw ng kiosk. Sa bawat food cart o kiosk ako ang nagdi-design at namimili ng materyales. Dahil sa ganitong sistema ay nagagawa kong pagkasyahin kung magkano yung nakalaang budget para sa isang proyekto. Unang araw pa lang ay excited na ako na matapos yung pinapagawa ko na kiosk. Kung malapit ka lang sa Banga, May Kawayan at nais mong matikman ng chicken pastil na Idol, i-like and follow mo ang video na ito. At kita-kits tayo sa opening ng chicken pastil ni Idol.